Hello guys, kumusta ang all? Guys, correct me if I'm wrong guys ha, kasi meron ako nakitang mga ilang content creator na gumagawa sila ng video about affiliate partnership. Aware naman tayong lahat sa mga content creator na bago pa lang siya na tool. Gumagawa sila ng content about that, pero bihira pa lang talaga ang na-monetize. And then tiningnan ko kaninang umaga, yung video kasi niya guys, parang para sa akin kasi parang for views lang. Yung explanation talaga niya guys, para sa akin, hindi siya sa kulang. Mali-mali ba? Kaya nga tiningnan ko yung ano niya, tiningnan ko yung profile niya. Hindi siya affiliate. So ibig sabihin, wala pa siyang experience na mag-online selling dito sa Sokmed. Nakita nyo guys, yung ibang mga content creator gumagawa na sila ng video about product. Yung mga iba kasi guys, ano na sila, monetize na sila, nakapag-set up na sila sa affiliate partnership. Ganito kasi yun guys, sabi kasi nila, kikita ka pag may views ka. Yes, kikita ka talaga guys pag may views ka sa reels. Kung gagawin mo siya ng reels, kikita ka. Kung gagawin mo siyang long form video, kikita ka. Once marami kang views o kaya mag-viral yung video mo, kikita ka. And then pag nakalink yung product mo doon, kasi nga affiliate partnership eh. So kailangan guys, makipag-link ka sa ibang apps application, sa Orange app or kaya sa TikTok apps. Orange app yung Shopee, tapos yung Black app yung TikTok. Once na link ka guys, halimbawa ako, nag-affiliate ako sa Shopee. Ang advantage kasi guys, na pag once na nakapag-set up ka na sa affiliate partnership, tapos dati kang affiliate sa Shopee, ang advantage doon guys, makagawa ka ng video, kikita ka sa mga views sa video mo. And aside from that, kung may bibili sa product na ginawa mong video, kung may bibili yun guys, nakalink ka sa Shopee, automatic may commission ka sa Shopee. Ganun yun guys, hindi yung sabihin nila na kumikita ka lang. Ang advantage doon kasi guys, kung affiliate ka sa Shopee, madali lang gumawa ng link. Pero pag once hindi ka naman affiliate sa Shopee, tapos na-approve ka sa affiliate partnership, hindi ka rin makapag-link. Hindi ka pwedeng maglagay ng link sa comment section guys, kasi hindi ka naman affiliate sa Shopee. And then once pag affiliate ka sa Shopee, kailangan mag-fill up ka sa Shopee. Ang advantage kasi ngayon guys, matalino si Facebook. Kasi before kasi guys, wala pang affiliate partnership guys, affiliate na ako sa Shopee. Pag once nilink ko yung Shopee ko sa Facebook, pag once mag-post ako guys sa Shopee ko sa Facebook, kunting mali mo lang sa link, pwede kang magkaroon ng violation. Kasi hindi ina-acknowledge ni Facebook si Shopee. Pag once nagkamali ka kagaya nito guys, tingnan mo itong sa akin Kasi nga, ina-acknowledge na ni Facebook si Shopee pag once nakapag-set up ka na sa affiliate partnership. Tingnan nyo guys, di ba meron na nakalagay sa akin paid partnership. Tapos, pag i-open mo yung link sa baba, may nakalagay na kaagad yung link sa taas. Ayan, nakalagay na siya kaagad, shop now. So yun yung advantage kasi ina-acknowledge na ni Facebook si Shopee. So kumbaga guys, pag pupunta ka sa dashboard mo, pag mag-post ka ng product, makikita mo doon kung anong ililink mo. Kagaya nito. Ito guys lalagyan mo lang ng link yan, yung URL. Yung link yan sa Shopee. Ilagay mo dyan sa URL and then itong sa sunod. So, pwede mo siyang i-link. Pag once na-post mo na sa Facebook, guys, makikita ka agad sa comment section sa taas. Tapos, sa profile mo sa gilid, makikita mo din yung paid partnership. So, yun yung advantage, guys, na pag once na-set up mo na yung affiliate sa partnership. Yun yung advantage kasi ina-acknowledge na ni Facebook. May tool ka na pwede mong sundin para yung mga product mo makita. So, kagaya nito guys, nakita mo yung product na yan. Pero pag nag-post ka nitong product guys, tingnan mo kung ang link mo ilagay sa taas, hindi rin pwede yan. Kasi may mga rules din sa Facebook na pwede kang mag-post ng product pero wag mong i-direct. Ito kasi sa akin guys, ito kagaya nito. Yan kasi, mali talaga yan siyang pagka-post. Which is, ginawa ko guys kasi mas madali siyang i-post. Hindi siya violation guys, pero parang hindi ka i-boss ni Facebook sa marami. Kasi nga, ayaw ni Facebook ng ganito. Gusto niya guys, itong ganito na pagka-post, yung product lang, tapos yung link sa baba, kailangan i-link mo doon sa pag-share. Sa URL, doon mo i-link, tapos i-on mo lang yung paid partnership. Doon mo siya i-link. Hindi yung, kagaya sa ganito ko guys, hindi siya violation, pero maling pagkagawa, hindi ibubos ni Facebook. Kunti lang ang views guys, sa ganitong paraan. Pero ako, tinatry ko kasi, dahil nag-trial and error ako. So, yun yung advantage guys. Pero, pag hindi ka affiliate sa Shopee, tapos
nakapag-set up ka sa affiliate partnership, di mo pa rin magagamit. Hindi mo magagamit, guys. Yung sinabi ng isang content creator kanina, guys, na pwede mong ilagay, maganda siya kasi pwede na daw pag once nakapag-set up ka na daw, pwede ka nang maglagay ng referral code. Pwede kang maglagay ng referral code, guys, pag na-invite ka ni seller na mag-promote ng product niya. Bibigyan ka na, doon ka makakakuha ng code nila, referral code. Pero pag once hindi ka invited, guys, wala din. Kasi ako, guys, nakita nyo sa ibang reels ko, guys, may mga products ako na pinopost, ginagawan ko ng video. Yun namang mga products na yan, guys, binili ko talaga sa Shopee, and then ginawan ko ng video para lang makagather ng customer. Yun lang yung purpose ko, guys. Binili ko talaga para makakuha ko ng customer. Ginawan ko ng video, nilink ko doon sa product para kung may bibili sa akin, automatic may commission ako kay Shopee. Yun, guys. Pero may ibang seller, guys, kagaya nito, guys, meron akong invitation. Yan. Pag may invitation ka, guys, once affiliate partnership nakapag-set up ka na, guys, itong invitation, guys, pwede kang manghingi ng sample. Kagaya nito, di ba? May sample nga nakalagay. Pwede kang manghingi ng sample, guys. Pero, magdepende din yan sa seller kung bibigyan ka ng sample. Yun yung gagawan mo ng video. Kasi, meron na ako yung ibang product ko, guys, sample yun. Hindi ko binibili. Sample lang yun. Kasi pwede kang mag-request ng sample din talaga. So, kadalasan lang yan, guys, nangyayari lang yung mga referral code. Yung sa mga sikat na, marami ng followers na mga content creator. Yun yung mga binibigyan ng mga referral code. So, yun yung guys, yun yung kinokorek ko na sabi ng kikita. Kikita ka, guys. Pag once nakapag-affiliate partnership ka na, pero kailangan mong mag-fill up kay Shopee para maging affiliator ka ni Shopee. Kasi pag hindi ka affiliator ni Shopee, guys, hindi ka pwedeng mag-link kay Facebook na basta-basta. Hindi ka pwedeng mag-link, guys. And then, ang advantage lang talaga, kasi before pa, wala pang affiliate partnership, nag-Shopee na ako, may Shopee na ako Mag-affiliate ako sa Shopee. So, madali na lang sa akin na mag-link ng mga ganito. But, magkamali ka lang, guys, ang daming pwedeng violation. Pero ang advantage kasi ngayon, guys, matalino si Facebook. Parang na siya, parang collaboration, guys, ba, na pwede ka na mag-link, sundin mo lang yung proseso para hindi ka magkaroon ng violation. Pwede yun. Before kasi, guys, hindi, lalabas lang yung link ng Shopee, pero yung picture wala, yung ganon. Tapos, sa profile mo, guys, hindi siya lalabas. Na paid partnership, hindi siya lalabas. And then, hindi ka rin pwedeng mag-link basta-basta kasi bihira lang din, guys, na lalabas yung post na earnings na ganito, na pwede mong i-link yung product mo. Kasi before, guys, wala siya. Ngayon lang siya lumabas. Pag once meron ka ng affiliate, ngayon lang siya lalabas. So, kinaklarify ko lang kasi ang daming umaasa na kikita. Paano ka kikita kung hindi ka mag-fill up ng application doon sa Shopee? Di ba? Hindi ka makakuha ng link kay Shopee kung once hindi ka rin mag-affiliate sa kanila. Na basta ka na lang mag-share. Paano ka kikita kay Shopee? Mag-affiliate ka kay Shopee para kikita ka. Tapos, ipopromote mo yung product nila na meron ka. Gawan mo lang ng konting video. Yun, tapos yung link, ilagay mo lang. Mostly, guys, nakikita nyo sa video kung may mga link sa baba. Kasi, na-set up na siya Kumbaga, mas madali na lang siya. Advantage sa mga online seller. Tapos yung mga nagko-content din, guys, nga nakita nyo, napopromote ng mga product. Hindi natin alam kung yun sila, invited na sila sa mga seller. Yung sa mga owner talaga invited na sila para may mga may mga referral code na. Yung individual na in-invite sila, pwede din yun. And then, kung wala naman yun, kasi hindi naman tayo sikat, kagaya ko, hindi naman ako sikat na content creator, sa Shopee talaga ako. So, ang pinakakita ko talaga, guys, is Shopee sa pag-affiliate ko. Hindi dito pag being content creator. Hindi, guys, kumikita. Pero maliit kasi monetize na ako sa sa content monetization Kikita ka, pero hindi siya kagaya na yung earnings mo is kikita ka sa Shopee. Kasi, ang advantage lang yan kasi, guys, pag online seller ka, and then affiliator ka sa Shopee, kikita ka sa mga video mo sa Facebook, kikita ka din dito sa Shopee. Yun yung advantage, guys. Pero hindi kagaya nung nakita ko kanina na in-explain niya na pag once affiliate partnership ka na, nakapag-set up ka na, kikita ka na daw, gagawa na ng video, ililink mo lang daw. Pero hindi naman niya sinabi na mag-link, na mag-fill up ka kay Shopee. Siyempre, mag-fill up ka muna kay Shopee bago ka makapag-link kay Facebook. Ganun po yun, guys. Hindi po basta-basta mag-link. Nagagawa ka ng video, gagawa ka ng photos, magtinda ka dyan, tapos may link ka, hindi rin yun pwede kasi kailangan mo ding makapag-set up ka din kay Shopee kung ma-approve ko rin ng Shopee as affiliator. Ganun po yun, guys. Happy everyone. At least, kahit paano, guys, nakapagbigay ako ng idea sa inyo. Kasi, ang dami ko nakikita talaga ng mga gumagawa ng video, guys, pero hindi nila in-explain ng maayos. And then, tinitingnan ko naman yung mga profile nila. Hindi sila seller, hindi sila online seller, hindi sila affiliator. Paano ka makapag-express? Paano ka makapag-explain kung hindi ka isa doon? Ganun yun, guys. So, I hope na may nakuha kayong idea sa akin. Happy everyone.